let me talk about the evil seed. In Genesis chapter 6, verse 2, and then magja-jump ako ng 4 and 5, gusto kong i-pay attention ninyong mabuti kung anong sinasabi dito. When the sons of God saw these girls were beautiful, they married any of them they chose. Let me jump in verse 4. That was when the sons of God had sexual relations with the daughters of human being. I'm not quite sure if the sons of God mentioned in the book of Genesis 6 are angels on the good side. They can be angel but on the bad side. So, ang Biblia ay may naisalaysay na itong mga sabihin ko na, let's consider fallen angel na nakipag-intimate or sexual intercourse sa mga magagandang babae na mga tao. Tapos ang sabi rito ang kapansin-pansin nito, this woman gave birth to children who became famous and were the mighty warriors of long ago. Meaning to say, ang mga ito ay just like you and me, a human being, but they became what? Famous. And they became what? Mighty warrior. Alam niyo si Hitler, he became famous. Makarisma. And he also became a mighty warrior of long ago. But we all know that inside this man, Hitler, not just a simply human being, but inside this man is evil. He was possessed by demon. Kasi alam natin, pag possess ka ng demon, kailangan bumula ang iyong bibig. Kailangan mangisay ka, manirik ang mata mo, kailangan mamula ang mata mo at lumalabas ang iyong dila na ganito kahaba. Umiikot ang ulo. May mga demonyong bulgar. May mga demonyong gusto nilang kumuha ng atensyon at mag-attract ng atensyon sa mga tao. And this is the reason why noong panahon ni Jesus, kapag kumukuha ng eksena ang mga demonyo, kaagad niyang pinapatahimik. You notice that? Read your Bible. Hindi niya sila binibigyan ng chance na mag-create ng distraction at kumuha ng atensyon ng crowd. Kaagad niyang sinasabing, manahimik. But today, may mga tao na hindi nila alam, hindi nga bumubula ang bibig, hindi umiikot ang ulo, hindi lumulutang sa ere, hindi namumula ang mata. But some people doesn't know that they are actually possessed by some kind of demonic spirit. If you will be going to understand Genesis 6, these sons of God, this fallen angel, had sexual relationship with daughters. At ang naging bunga, they became famous. And they became what? Mighty warriors of long ago. So hindi sila yung tipong nagwawala. Famous sila. Naging sikat sila. Naging popular sila. Hindi sila yung tipong alam natin kinatatakutan, kundi sinasamba at pinaniwalaan at tinahanga, tinihidolo. They became what? Famous. Pero hindi ba ninyo nakakuhang silipin at tignan that these people, they are half human and half demon? In Ephesians 2:2,
in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the earth. This speaks about what? Principalities. And then it says on the following, the Spirit who is now at work in those who are what? In those who are what? Meaning to say, that kingdom of darkness na nasa ere, ang siyang Espiritu ngayon na gumagawa, nagtatrabaho kanino? Sa mga ano? Disobedient. Si Judas, naging kasangkapan pa among the 12. Nangaral kasama ng mga disipulo among the 12. Pero hindi kaila, sinabi ng Biblia sa John 6:70, then Jesus answered, I chose all 12 of you, but one of you is what? A devil. Wow. Kumbaga dito, diniretsa na ni Kristo na yung kasama nila na iniisip nilang simply as human, but without knowing, yung nasa loob ng tao na si Judas Iscariote, hindi pala isang basta, simply human, but he's a devil. Alangan ba namang magsisinungaling si Jesus dito sa deklarasyon niya? I choose all 12 of you, but one of you is a devil. Pwede ko po bang idugtong muli yung Ephesians 2:2, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the kingdom of darkness, the spirit which is demonic, which is evil, who is now at work in those who are disobedient. To simplify, ang masamang espiritu ang siya ngayong gumagawa at nagtatrabaho sa mga disobedient. Watch out this seed. Let no one deceive or beguile you in any way, for that day will not come except the apostasy comes, unless the predicted great falling away of those who have professed to be Christian has come. Medyo alarming ito Medyo alarming. Pansinin ninyo yung salitang hanggat hindi mangyayari yung inihula sa huling araw, magkakaroon ng great falling away. At sino yung kasama sa mga great falling away? They are those who have professed to be Christian. So yung mga nagpapanggap na sila yung mga Kristiyano, pero hindi naman pala, the Bible says they will be going to be included sa great falling away. They will be removed. And the man of lawlessness, the man of sin, the man of perdition is what? Revealed. Who is the son of doom? Is the man of perdition. Who is this? Half human and half devil. Who is this? It's no other than the Antichrist. Alam mo, ang lilitaw na Antichrist, hindi naman siya yung tipong gumagawa ng seremonya, na nagpapausok tapos meron siyang sungay at sasabihin niya, si Antikristo. No. Makikisalimuha siya sa mga tao as a great political leader. You remember kanina sa Genesis 6, famous? Say the word famous. So isa siya sa mga famous and also what? Mighty warrior, because this king, soon to be Antichrist, he will become what? Great king and great ruler. Pamumunuan niya ang buong mundo. He's also a mighty warrior and also what? Famous. But don't you know that inside this man, he's not just an ordinary man, but half man and half demon. And that's the reason why the Bible calls him the man of perdition, the man of lawlessness,
who is the son of doom, the son of perdition. Now speaking about Judas, let me go back. Mamamatay ang anak ng tao, si Jesus ay mamamatay ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. At bakit sinabi pa ito? Tingnan nyo. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Well, it gives you something to think. Maya pa kanong enemy bait. Bakit? May bait siya, pero ing makatukulang kang Judas, alwa Judas mismo bilang tao. Ing makatukulang kang Judas, devil ya. May kasangkapan niya pala Judas, matinuya, makyabe ka rin disipulo, kaya beda rin alagad. May kasangkapan niya mo pala, kasama siya, nangangaral, kasama siya, nagpapagaling, gumagawa ng mga milagro, nakasangkapan siya, nandoon siya. Pero ang totoo, ang nasa loob ni Judas ay hindi merely, simply Judas, but it is the devil. Naghahanap lang pala ng oras at ng pagkakataon na mahahayag yung panahon na itong taong ito ay gagamitin mismo nung nakatira sa kanya para ipagkanulo si Jesus. Kaya nga sabi ng Biblia, mabuti pa sa taong iyon na hindi na siya ipinanganak. The seed of the devil, the seed of Satan, the evil seed. Ano-ano pang mga karakteristik ng mga ganitong uring tao? Pahihirapan sila, gaya ng pagpapahirap nila sa iba, dahil ang kaligayahan nila ay ang hayagang magpasasa sa nasa ng laman. Dumadaluman sila sa inyong salusalo, ngunit kahiya-hiya at kasiraang puri ang kanilang ginagawa. Ikinatutuwa nilang kayo'y kanilang nalilinlang. Wala silang hinahanap kundi mga babaeng mapag-aaliwan nila. Wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Itinutulak pa nila sa pagkakasala ang mahihina. Sila'y mga sakim. Sila'y isinumpa. Lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor, na nagpahalaga sa bayad sa paggawa ng masama. Mayayabang sila kung magsalita, ngunit wala namang kabuluhan ang sinasabi. Ginagamit nila ang nasa ng laman upang maibalik sa kahalayan ng mga nagsisimula pa lamang lumayo sa mga taong namumuhay ng may kalikuan. Ipinapangako nilang kalayahan sa nahihikayat nila, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan. Sapagkat ang tao ay alipid ng anumang hindi niya kayang mapanagumpayan. An evil sin. It says, ngunit nilalapas tanganan ng mga taong ito ang anumang di nila nauunawan. Sila ay tulad ng mga hayop nang sinusunod lamang yung kanilang damdamin na siya namang magpapahamak sa kanila. Kaawa-awa sila, kakilakilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni tulad ni Balaam. Hindi sila nagatubiling gumawa ng dahil lamang sa nagkimagsik sila tulad ni Korah. Kaya't sila'y namatay ding katulad niya. Napakalaking kahihiyan at kasiraang puri ang sila'y makasama ninyo sa mga pangsalo-salong pangmagkakapatid. Mukhang mula kanina sa sinabi ni Pedro at hanggang sa sinabi ni Judas, ang mga taong ito ay kasama sa fellowship, kasama sa mga salo-salong magkakapatid. Wala silang iniintindi kundi ang kanilang makasarili sila. Para silang mga ulap na tinatangay ng hangin ngunit di nagdadala ng ulan, mga punong kahoy na binulot na pati ugat at talagang patay na dahil hindi namumunga kahit sa kapanahunan. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon, may lilitaw ng mga tao mapanlait at alipin na masasamang nasa ng laman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Ulitin ko, ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Mga taong alipin ng kanilang masasamang nasa at hindi pinapanahanan ng Espiritu. Alam mo, very tempting. Masyadong very tempting to think. Nakakatuksong isipin
na yung Genesis 6 ay patuloy na nangyayari ngayon at mukha yatang another course of history ay muling nagaganap. Ayaw man nating isipin, pero still nangyayari. Worse pa nga kay Hitler. Alam ba niyo yung mga terorista, na kung tutuusin, mas worse pa kay Hitler. Ang punteriya, hindi lang isang lugar, kundi halos laganap. You remember yung napugutang ulong taga-Canadian? Hindi lang yan, di ba? Isang visionary noon na si Barham, namatay yung kanyang asawa. Simply we thought it is an act of terrorism, but the truth behind, if we will be going to dig enough, it is not just an act of terrorism, but it is a demonic. Ayaw man nga nating mabanggit at ma-attribute that it is the work of Satan because we thought it is just an ordinary thing that happened in the world. But the truth behind, kung ating haharapin ang katotohanan, it's Satan's work. Nabasa ninyo sa dyaryo, sa balita, mismong asawa niya pinapatay, pati yung anak na maliit. Gumamit siya ng dami na nangyari ito sa Los Baños, Laguna. You remember? Humanap siya ng hired for killer. Anong muwang ng bata papatayin mo? My God! Wala ka sa normal na isip. Hindi magagawa ng isang normal na tao yan kung hindi ka inaalihan ni Satanas. Katulong pinugutan yung ulo ng kanyang inaalagaang bata. Think of that, karumal-dumal. It is not just simply a mentally deranged. We're not just talking about mentally deranged here. We're talking about some kind of demonic possession in a different way, form. Lola rinig, tapos sinaksak. What's going on today in the world? Hindi mo na masikmura. Ngayon ko lang naalala, at ito'y napapanahon sa panahon natin. Makinig ka. Don't take this lightly. Kung bakit si Jesus mismo ay hinimok niya ang mga tao sa panahon ito, na idalangin ang panalangin, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Ang panalangin yan ay panalangin napakaseryoso na dapat ninyong ipanalangin araw-araw bago kayo lumabas ng bahay. Panginoon, ilayo mo ako sa masama. Ilayo mo ako sa tukso. Ilayo mo ako sa gawa ni Satanas. Ilayo mo ako mismo kay Satanas. You must pray that prayer. Si Jesus mismo ang nagturo ng panalangin yan. Hindi ko ma-afford na makita ang aking mga anak, asawa, pamilya, na makita mong ginagawa ng karumal-dumal. No, anak ka ng Diyos, Kristiyano ka, you should protect your family in prayer in the name of Jesus. Huwag kang pakampante dyan. Kailangan ikaw mismo ay manalangin at idalangin mo na ilayo tayo ng Diyos sa masama. Ilayo tayo sa gawa ni Satanas. Ilayo tayo sa anumang mabibigat na pagsubok. You should pray. Huwag kang pakampante sa panahon natin ngayon dahil hindi mo alam. Yung kasakay mo pala sa sasakyan, he's a demon possessed. Yung nagdadrive palang kasalubong mo, he's no ordinary human being, but he's possessed by some kind of demonic spirit. Hindi mo alam. He can kill you. He can destroy you anytime. Anong malay ng mga nanonood sa sinehan sa Amerika na yung kasama pala nilang nanonood ay papatayin sila, niratrat sila ng isa't isa doon sa kanyang Armalite. My goodness. We should be careful with this.
Ano, bahala ka kung ayaw mong maniwala. But to those who believe, this is the time for you to arise again and believe that there is no other hope and that there is no other power that can help us and protect us other than the power of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit and through the blood of Jesus. Sa panahong ito, gaano man kasikat si Duterte cannot help our nation. Probably he can in the natural, but I also still believe that it is still my hope is in the Lord. Unless ang Diyos daw, ang isang Diyos ng isang bansa, walang pag-asa ang bansang yan. It's not about human, it's not about the talino ng tao, it's not being famous, it's about the Lord. The Philippines need God. The Philippines need Jesus. The Philippines need the Holy Ghost. Come on! What we need is Jesus. We need to pray for them. Pray for the election. Let's intercede. Let's intervene. Do your role as priests and kings in this land. We are kings. We have the authority to pray. God gave us the mandate. Let's pray. And you are priests. God gave you the authority to intercede. Ang mamagitan sa bansang ito. I like Duterte, yes. In the natural. I also like Binay. I also like Po. I also like Roas. I like them all. May mga kanya-kanya namang mabubuting mga katangiang nasa kanila nung pagsama-samahan mo, maganda. Corruption? Hindi na natin maalis sa mundong yan. Nandiyan yan. Pero ang pag-asa natin, bilang isang Kristiyano, umaasa, nakatingin pa rin tayo kay Kristo. Sa Kanya tayo nananampalataya at gampanin ninyo ang inyong role sa panahon ito na wag lang tayong masyadong nakapokus sa tao. I-focus natin ang ating sarili sa Diyos at humingi ng Kanyang gabay para sa bansang ito. Mga nanay, mga tatay, napakalaki ng role ninyo sa pamilya. Ang sabi po ng Biblia sa 1 Corinthians 7:14, basahin ninyo, kung ang asawa mo hindi unbeliever, pero alang-alang sa'yo, may sinabi ang Biblia ng mga anak mo'y nililigtas niya at sinasanctified because of you. Pero hindi yan automatic. You should do something. You should pray. You should cover your family. Hindi naman yung nandyan ka lang na wala kang ginagawa. Gampanin mo ang iyong role bilang isang saserdote at hari ng iyong sambahayan. God gave you the authority sa bahay mo as priests and kings. Mayroon ka niyan. Pakikinggan ng Diyos ang dasal mo. But you should perform and do your role in the house. Your children are being spared, the Bible declares. Even your unbelieving wives and husband are being spared. The Bible says, read that in 1 Corinthians 7:14, provided ginagampan mo ang iyong role in the house. You can cover them. You can protect them. Ang ikalawang binhi, the first one is evil. Itong pangalawa, itong yung human. Demonyo, tao, Diyos. Uulitin ko. Demonyo, tao, Diyos. Ano yung tatlong klaseng bini? Satanas, tao, Diyos. Uulitin ko, narinig ninyo kanina sa Genesis, ang mga demonyo nakipag-mingle, nakipag-intercourse sa mga tao at nakapag-produce sila ng kanilang mga lahi, who became what? Famous and mighty warrior. But they are not what? Simply human.
They're what? Half demon and half human. Is that possible? Is that possible? I will answer directly. 100% yes. Si Jesus nga half God and half human. My friend, I pray that God will be going to enlighten us. Maraming mga Kristiyano ngayon ang hindi na nila alam ang kanilang kinatatayuan as believer. Hindi naman talaga sila solid kay Jesus, no. Sa kanila ang pagiging Kristiyano minsan is just a religion, forma lang. Pero ngayon, dahil alam ko nasa huling araw na tayo, ginagawa ko ang lahat ng dapat gawin sa tulong at biyaya ng Santong Espiritu para mabago ang mga maraming Kristiyano kung kayo'y makikinig. Nawa, wala mang isa sa inyo ang aalis dahil hindi makatiis sa mga nais gawin ng Diyos na pagbabago sa simbahan ito. Dalahin ko sa Panginoon manatili kayo kahit anong mangyari, sapagkat ang Panginoon ay handang kumilos muli sa henerasyong ito, hindi sa gawa ng tao, kundi sa muli sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naniniwala ako na may pagbabago, naniniwala ako na may revival, naniniwala ako na ang Diyos ay magre-raise ng kanyang mga anak, mga lalaki at mga babae na tatalima sa kanyang salita, mga tao na susunod sa kanya at magmamahal sa kanya, mga taong who will love the Lord thy God with all their heart, with all their might, with all their strength. Yes, they will. Human seed. Ano ito? Ito po yung binhi na likas na mabuti, likas na kabutihan, likas na yaman, likas na talino, na siyang nagbibigay daan at dahilan kung bakit rene-reject natin si Lord at bakit sinasabi ng mga ilan hindi na nila kailangan si Jesus. Ayaw na nilang magpakalalim, ayaw nilang maging disipulo, ayaw nilang i-correct ang sarili, ayaw nilang mamatay sa sarili, ayaw nilang tanggalin yung pagko-compromise nila. Kristiyano na sila pero hanggang ngayon nagko-compromise sila. I'm telling you, hindi ka magtatagal sa mundong ito pagpatay ka. Sa ngalan ni Jesus, huwag mong sabing ligtas ka. Kung hindi ka tumalima sa Diyos at nagbago, huwag mong sabihin, kapatid, ligtas ka. Matthew 7, uulitin ko, may mga preacher, may mga nangaral, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling sa pangalan ni Jesus, they even preach. Pero sinagot sila ni Jesus, I never knew you, depart from me, you doers of iniquity. You can be good without God. That is possible. These people, they preach using the name of Jesus, but Jesus Christ says, depart from me, you doers of iniquity. Human seed, likas na kabutihan. Alam mo, ang tree of knowledge in the Bible is a symbol of humanity without God. Ulitin ko. The tree of knowledge in the Bible is a symbol of humanity without God. Why? Because in Genesis 3:6, the woman saw that the tree was what? Beautiful. That is, fruit was good to eat, and that it would make her what? Wise. Mabuti naman ako Hindi naman ako drug lord, hindi naman ako pusher, hindi naman ako addict, hindi naman ako gaya ng mga nakikita ko dyan. Hindi naman ako prostitute, hindi naman ako ganun I'm good. That's the problem. But it's all about what? Human. It's about human seed. Ikaw lang yan. Why should I need to do that? I am not bad as others. Mapatulungin naman ako Mabuti naman ako ba't hindi mo alam it deceives you? Itong dahilan na nakikita ko kung bakit ayaw nating magpakalalim, ayaw nating magpakabanal, ayaw nating i-pursue si Jesus. It hinders us. Why? Dahil sa paningin mo, you are good already. Ang tingin mo sa sarili mo, good ka na. Ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka masama. And so, getting closer to Jesus becomes an option and not as a command sa'yo. Hindi na yung, listen, people of Israel, the Lord our God is the only Lord. Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. Always remember this command I give you today. It's a command. It's not an option. Mas love mo si Jesus Christ sa internet mo, sa FB mo, everything. Mas love mo siya above all. Minsan nga, nasa church na nga, nag-i-internet pa. Oh, totoo ito.
Kunwari, nasa church, sumasamba, pero ang isip, divided. That's not an attitude of a Christian. Nasa simbahan ka, pero divided ang isip mo. Who are you? Are you a Christian? Probably, forma lang, pero wala naman sa puso. But the Bible says, you should love the Lord your God with all. Sabi ng Biblia, all. Hindi hati, all. All your heart, all your soul, all your strength, all. Hindi hati. How can you prove yourselves? Minsan nasa simbahan ka, pero sa simbahan pa lang nakikita na hati ka, tapos nagagalit ka pa pag rini-rebuke ka. There is no such believer na mag-aak ng taliwas doon sa salita ng Diyos. I do believe with all my heart, if you consider yourselves as the one who truly love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, you must honor and respect God anyway. Alam mo, not all good-looking fruit from the outside, nakikita mo parang mukhang mabuti ang bungang yan. Good-looking, ang ganda, hindi naman lahat napapakinabangan. Minsan meron ako nabiling isang napakagandang mga sili sa Baguio. Iba't ibang kulay, may purple, may orange, may yellow, may green, iba-iba. Pero nung nakita ko may sulat sa ilalim, bawal kainin, lason pa. Mukhang ang ganda. Sabi ko, ang sarap siguro ng siling ito. Pero nang inuwi namin, meron palang note doon sa ilalim, lason pala, hindi pala pwedeng kainin, hindi edible. Ganon din, may mga ilang Kristiyano, humanly speaking, pagiging likas ng tao, mabuti kung tingnan, mabait kung tingnan, pero hindi sila napapakinabangan sa kaharian ng Diyos. Maraming mga tao ang may likas na kabutihan, kahit hindi pa sila Kristiyano. Minsan nga mas mabuti pa sila mas mabait pa nga sila kaysa sa mga believer. Pero tandaan mo ito. Totoo ito expose ko itong Psalms 127 verse 1. Pakinggan mo. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginagawa ng nagtayo ay wala rin kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang lunsod ay gumagabay, sa pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Dapat kung gumagawa ka man ng kabutihan, sa Diyos galing yan. At siya ang gumagawa sa buhay mo, hindi dahil sa iyong sariling kakayahan at likas na mabuti. If the Lord doesn't build the house, the builders are working for nothing. If the Lord doesn't guard the city, the guards are watching for nothing. Tignan nyo ang Isaiah 64. All of us have been sinful. Even our best action are filthy through and through. Because of our sins, we are like leaves that wither and are blown away by the wind. Maging ang ating mga mabubuting gawa sa mata ng Diyos, kung wala si Kristo, kung wala ang Holy Ghost sa iyo, ito isang parang maruming basahan lamang. Sa Tagalog, lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. Napakagandang ugali ni Pablo. Ang sabi niya, to close, pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito. Pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang yan. Para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. Nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya, at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Sa ganon, mabubuhay akong muli. I already talked about not all will be going to be resurrected from the dead. There are some who will be resurrected during the first resurrection. Pero hindi lahat ay magre-resurrect during the first resurrection. May mga maghihintay pang 1,000 years. Pero may binanggit ang Biblia, those who will be going to be included during the first resurrection. What is the first resurrection? When Jesus Christ will be coming back. He will be going to raise the dead. Yung mga Kristiyanong namatay na, nakarapat dapat buhayin muli. At yung mga Kristiyanong nabubuhay kasalukuyan ay babaguhin ang kanilang katawan. They will be resurrected. That is the first resurrection. Yung mga napabilang doon, mapalad sila. Ang sabi ng Biblia, wala na po daw kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, which is impyerno or lake of fire. Pero ang nakakalungkot, kung hindi ka napabilang,
sa first resurrection. Itong dahilan kung bakit tayo nagsisikap. Ako ngayon, binubura ko sa simbahan ito everywhere I go. Riniremind ko mga Kristyano ngayon, hindi nila alam at hindi nila nakikita ang kanilang tunay na kinalalagayan. I cannot afford to be a casual believer. No, there is no such casual believer. No. You must love the Lord thy God with all your heart, with all your strength, with all your mind, with all your soul, everything. Naghahanap ang Diyos ng mga taong seryoso sa Kanya, mga taong tunay na nagmamahal sa Kanya, that He might show Himself strong. Sabi ng Biblia. Muli, yung introduction ko kanina, inihihiwalay ng Diyos sa loob ng bahay kung sino ang tupa at kung sino ang kambing. Dalangin ko sa Panginoon na makita natin kung anong uring binhi na mayroon kayo. Satan seeds, which is demon. Number 2, human. Ito yung likas na mabuti, likas na kabutihan, simply human, the tree of knowledge. And number 3 is the divine seed. Next week, I will be going to discuss the divine seed. Sino kaya ang narito na meron silang binhi ng Diyos? Tiyak, kung may binhi ka ng Panginoon, ngayon pa man, sasabihin ko na sa iyo, ligtas ka. Ngayon pa man, kung may binhi ka ni Kristo, pagdating ni Jesus, you will be included during the first resurrection. Shall we all arise? Father, I thank you and I bless you for giving us this opportunity